Okay mga kababayan, no? Ang China binatikos daw. Ayan na naman, binatikos daw sa sinasagawang forum sa ating bansa. Buti nga, ang yayabang kasi. At isa pa, ang China naglunsad na naman ng kanilang makabagong aircraft carrier na pan-display lang yata. Nakakatawang, nakakabwisit lang kasi itong mga inchik na to, ang yayabang, no? Yayabang mga hambog. Okay, no? So mga kababayan, no, kung itong ating bibigyan na reaction video, no, komentaryo, criticism, at kung ano man mga komentaryo dyan sa inyo, pwede rin naman kayong mag-comments dyan mga kababayan, no? And also, please kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay John Reps. So itong video na to sa kanya to. So bibigyan lang natin ng mainit na reaction kasi itong mga inchik na to, nabubisit talaga tayo dito, no? Ang yayabang. Okay, no? Umpisa na natin. Inilunsad ng China ang pinakabagong aircraft carrier nito matapos ang malawakang pagsubok sa dagat na ayon pa sa mga eksperto, ang barko ay makakatulong umano sa malaking hukbong dagat ng China na mapalawak ang kapangyarihan nito ng higit pa sa sarili nitong katubigan. Ang seremonya sa paglunsad ng ikatlong aircraft carrier ng China ay dinaluhan ng... Ayan na naman mga kababayan, no? Porkit sila mayamang bansa, gumagawa sila ng mga aircraft carrier na pinagyayabang sa buong mundo. Mayabang talaga to si Xi Jinping to, no? Porkit ang mga katabi niya yung mga bansang mahihirap. Kayang-kayanin niya. Sige, tuloy pa natin mga kababayan. Nangungunang pinuno ng China na si Xi Jinping, ang Fujian aircraft carrier na ginawa mismo ng China ay marahil na pinakanakikitang halimbawa sa ngayon ng malawakang pagsasaayos at pagpapalawak ng militar ni Xi Jinping na naglalayong magkaroon ng isang modernisadong puwersa pagsapit ng 2035 at layong higitan ng Amerika. Nais ng China na makipagkumpetensya sa katubigan sa South China Sea, East China Sea at Yellow Sea sa paligid ng tinatawag na First Island Chain na tumatakbo patimog sa Japan, Taiwan at Pilipinas. Nais din itong makipagkumpetensya sa pagkontrol sa Second Island Chain kung saan ang Amerika ay may mahalagang pasilidad militar sa Guam at sa iba pang kalapit na lugar. Ang pabilis na lumalakas na militar ng China at ang kakayahang magpakita ng kapangyarihan sa mundo ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy itong tinatawag ng Pentagon na ang tanging kakompetensya ng Amerika na may layunin at lalong lumalala ang kakayahang baguhin ang pandaigdigang kaayusan. At sa ibang balita... Ayan, tingnan naman mga kababayan. Ang gusto ng mga China, ito yayabang talaga itong mga inchik na to, no? Gusto nila makipagkompetensya sa Amerika. Gusto nila higitan ng Amerika sa kapangyarihan. Parang malabo yata mga inchik. Maawa naman kayo sarili nyo, no? Napakahambog nyo naman. Di nyo kayang tapatan ng Amerika. Sasabihin ko na sa inyo. Naman sa isinagawang West Philippine Sea Dialogue sa Maynila na dinaluhan ng mga opisyal ng militar, mga analista at mga expert mula sa iba't ibang mga bansa kabilang ang China. Dito ay inihayag ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard ang mga panghaharas ng China sa West Philippine Sea, kalakip ang mga video. Nagkaroon din ng mga question and answer at dito ay hirap ang China na sagutin ang mga tanong. Pilit na ipinaglalaban ng China ang kanilang mga gawa-gawang mga historical rights sa West Philippine Sea at pilit na nililihis ang mga usapin. Binanatan din ng iba't ibang mga bansa ang China tulad ng Pilipinas, Japan, Taiwan, European at iba pang mga bansa kaya't natameme ang China.
Commodore Tarela, the floor is yours. Ayan, tingnan nyo naman. Nagkaroon ng forum pag may meeting dito sa Pilipinas. Tingnan mo. Tamimi itong mga incheck. The big Coast Guard vessels from the People's Republic of China or the Chinese Coast Guard, but because of disinformation and fake news and malign influence. This is actually a video showing China Coast Guard using military-grade laser against a 44-meter Philippine Coast Guard vessel patrolling in Ayungin Shoal way back in February of 2023. This is actually the first story that what we publicized to expose the Chinese aggressive action. The military-grade laser actually resulted to temporary blindness of our Coast Guard sailor for 10 to 15 seconds. A day after we released this, the Chinese embassy here in Manila had a press conference, and then they said, this video is actually not accurate because that video, that laser that they're using is just an ordinary laser pointer. This is the second video that I'm presenting, is actually the Chinese maritime militia, more than 220 of them that are just doing nothing within our own exclusive economic zone. The justification of the Chinese government is that they are just there to be safe for bad weather condition. But as you are aware, you can see from the video, it is a very fine weather and the Chinese are occupying our exclusive economic zone. Ayan, tingnan nyo naman yung mga pangaharas na mga incheck. Pagle-laser, pati pagle-laser ginagawa nilang lahat para talagang makuha nila ang West Philippine Sea. Pero sa palagay ko hindi nyo makukuha mga incheck. Hindi nyo makukuha mga incheck ang aming teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Huwag na kayo mangarap. This is another video from Yes, Second Thomas ayan, Shoal ayan last nangyari. year, when the Chinese Coast Guard decided to become pirates, bringing knives, pikes, axes, attacking our Philippine Navy as they carried out a legitimate and routine resupply mission on board BRP Sierra Madre. There's another video showing how reckless and unprofessional the Chinese Coast Guard are when they rammed intentionally and collided with a Philippine Coast Guard vessel while it was anchored in Escoda Shoal. These are the aerial video that I got personally from my iPhone when we flew at Mischief Reef and Subi Reef. You have heard a lot of times that the Chinese are not militarizing these reclaimed islands, but as you can see from the structures that they have constructed, obviously, these are military-grade infrastructure to accommodate military assets, from jet fighters to PLA Navy warships. All of this are there and falls within our own exclusive economic zone as well. And for the other fake news that the Chinese are doing, they always say that they are just passing through, exercising freedom of navigation within our own exclusive economic zone. But as a matter of fact, all of these Chinese research vessels are conducting unauthorized and illegal marine scientific research within our own exclusive economic zone. This is another interesting video showing how professional, as they claim, the Chinese PLA Navy pilot getting closer to the Beijing's policy has never been changed. The Jane has shared a lot of incidents happened, but for the Chinese perspective, we have our saying that we protect our sovereignty and the maritime rights. So, for instance, wants to occupy new uninhabited features. I think China has no choice but to respond. So, if the Hindi na natin ipapalabas lahat ng usapan mga kabayan dahil sa sobrang haba ng kanilang mga usapan. Happy weekend mga kabayan at mag-ingat po tayong lahat sa paparating na bagyo at sana... Okay mga kababayan, tingnan nyo naman yung meeting na yun Pahiyang-pahiya talaga, hiyang-hiya talaga, pinahiya talaga ang mga Chinese delegate.
Tingnan niyo naman ang dami na lang ginawa mga panghaharas, mga kung ano na mga katarantaduhan na ginagawa nila sa ating mga katropa dyan sa West Philippines. Tingnan niyo naman, binanggit lahat ni Tariela. Kaya nga pahiya. Pahiya ang mga incheck. Grabe sila. Kaya nga walang magawa talaga. Kaya mga incheck kayo. Maawa naman kayo sa sarili nyo. Puro mga kahihiyan ang ginagawa nyo sa buong mundo. Ay nako, sa mga incheck talaga, no. Okay, no, so hanggang dito na lang tayo mga kababayan, no. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video katulad nito, please kung bago ka pa lang sa akin please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa ganun, ma-update pa kayo sa mga susunod ko pang video sa next day. Okay? Maraming salamat.